Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita na maaaring makaapekto sa inyong pera ngayong Disyembre at sa darating na Enero 2026. Hindi ito biro at hindi ito tsismis lang na nakuha ko sa kanto. Ito ay direktang mula sa opisyal na pahayag ng SSS at GSIS. At kailangan ninyong malaman ang lahat ng detalye para hindi kayo maubusan ng pera o makaligtaan ang mga benepisyo na karapat-dapat sa inyo. Maraming pensioner ngayon ang nalilito, lalo na dahil may mga nagkalat na maling impormasyon sa social media tungkol sa mga bonus, dagdag na bayad, at mga petsa ng release. Kaya nandito ako para ipaliwanag sa inyo ng malinaw at tama, parang kaibigan lang ninyong nakaupo sa tabi ninyo sa kusina, umiinom ng kape at nagkukwentuhan tungkol sa mga mahalagang bagay na dapat ninyong malaman. Ang inyong kinabukasan at ang inyong pamilya ay umaasa sa mga pensyon na ito kaya mahalaga na tayo ay handa, may alam at hindi magugulat sa kahit anong pagbabago. Ngayong Disyembre, meron kayong 13 buwang pensyon na darating pero may ilang kakaibang pagbabago sa schedule at sa halaga na dapat ninyong bantayan. At sa Enero 2026, mayroon ding mga bagong patakaran na nagsimula na, pati na rin ang unang bahagi ng mahalagang pension increase na matagal nang hinihintay ng maraming Pilipino. Ang lahat ng ito ay may kinalaman sa kung paano ninyo masusulit ang bawat piso na pinaghirapan ninyo sa loob ng maraming taon. Kaya nga, magtiwala kayo sa akin at pag-usapan natin ito ng detalyado dahil ang kaalaman ay kapangyarihan lalo na pagdating sa inyong retirement money. Nagsimula na ang distribution ng 13th month pension para sa mga SSS pensioners noong nakaraang buwan pa, pero ang totoo, may mga batch pa rin na hindi pa nakakakuha hanggang ngayon dahil sa ilang technical na rason. Ayon sa SSS, ang first batch na may contingency date mula 1st hanggang 15th ng buwan ay nakatanggap na ng kanilang 13th month pension noong November 29, 2024 at ito ay may kabuuang halaga na umaabot sa 17.9 na bilyon para sa 20.9 na milyon pensioners. Napakaganda ng balitang ito, lalo na para sa mga taong umaasa sa pera na ito para sa Pasko. Pero ang second batch naman, yung mga may contingency date mula 16 hanggang 31 ng buwan ay nakatanggap ng kanilang ika-13 buwang pensyon noong Disyembre 4, 2024 at ito naman ay umaabot sa 14.3 bilyon para sa 1.52 milyong pensioners. Ngayon, kung kayo ay nasa mga bangko na hindi kasali sa PesoNet, ang inyong pera ay na-release din noong December 4 at kung kayo naman ay tumatanggap ng inyong pensyon sa pamamagitan ng check na dinedeliver sa bahay ninyo, ang Philippine Postal Corporation ay pinapabilis ang pagdating ng inyong mga tseke. Kaya kung wala pa kayong natatanggap, huwag magpanik agad, pero siguraduhin na kayo ay kumontak sa inyong SSS branch o sa bangko ninyo para malaman kung nasaan na ang inyong pera. Ang ika-13 buwang pensyon na ito ay katumbas ng inyong regular na buwanang pensyon at ito ay isang tradisyon na simula pa noong 1988. Ibig sabihin, kung ang inyong regular na pensyon ay 5,000 piso bawat buwan, ang inyong ika-13 buwang pensyon ay 5,000 piso din. Pero may ilang exceptions dito na kailangan ninyong malaman. Kung kayo ay total disability pensioner, ang inyong 13th month pension ay katumbas ng inyong monthly pension pero walang kasama ang medical allowance. Kung kayo naman ay may mga dependent children na tumatanggap ng dependence pension, sila rin ay may karapatan sa 13th month pension. At kung kayo ay partial disability pensioner, pwede kayong makatanggap ng 13th month pension kung ang inyong pension duration ay hindi bababa sa 12 buwan. Ito ay napakahalagang detalye dahil maraming pensioner ang hindi alam na may additional benefits pa sila para sa kanilang mga anak na dependent. Ang bawat dependent child ay pwedeng makatanggap ng 10% ng inyong monthly pension or 250 piso, alinman ang mas mataas, at ito ay para sa maximum na 5 dependent children.
Kaya kung kayo ay may 3 o 4 na bata na below 21 years old o may disability, huwag ninyo kalimutan na i-claim ang benefits na ito dahil ito ay dagdag pera para sa pamilya ninyo. Ngayon, marami akong naririnig na tanong tungkol sa 13,500 piso bonus na binanggit ko sa title. Ang totoo, ang numerong ito ay isang halimbawa lang ng average na makukuha ng isang pensioner kapag pinagsama ninyo ang inyong regular December pension at ang 13th month pension. Halimbawa, kung ang inyong monthly pension ay 6,750 piso at dagdagan ninyo ito ng 6,750 piso na 13th month pension, ang total ay 13,500 piso na makakatanggap ninyo sa buwan ng Disyembre. Ito ay hindi literally na bonus na bukod pa sa inyong regular benefits, pero ito ay ang kombinasyon ng 2 payments na darating sa iisang buwan, kaya parang double pay para sa inyo. Ang problema, hindi lahat ay nakakaintindi nito ng tama at may mga nagsasabi na may separate na 13,500 piso cash gift mula sa gobyerno na unfortunately ay hindi totoo para sa lahat ng SSS pensioners ngayong taon. Kaya mahalaga na malinaw tayo sa kung ano ang talagang makukuha ninyo para hindi kayo ma-disappoint o magkamali sa inyong budget. Kung kayo naman ay GSIS pensioner, may ibang sistema ang GSIS pagdating sa Christmas cash gift. Noong December 5, 2024, nagsimula na ang GSIS na mag-release ng 3.7 bilyon na halaga ng Christmas cash gift para sa 358,300 at 10 qualified pensioners. Ang halaga ng cash gift na ito ay equivalent sa 1-month pension ninyo, pero may cap na 10,000 piso. Ibig sabihin, kung ang inyong monthly pension ay 15,000 piso, ang makukuha ninyo ay 10,000 piso lang. Pero kung ang inyong pensyon ay 8,000 piso, makakakuha kayo ng 8,000 piso cash gift. Ang GSIS Christmas cash gift na ito ay direktang kinikredit sa inyong GSIS e-card. At bukod pa ito sa inyong regular December pension na na-release naman noong December 6, 2024. 2 araw mas maaga kaysa sa regular schedule na ika-8 ng bawat buwan. Napakaganda nito dahil sa ganitong paraan, mayroon kayong extra pera para sa mga gastusin sa Pasko at hindi ninyo kailangang maghintay ng matagal. Pero ang tanong, sino ba ang qualified na makatanggap ng GSIS Christmas cash gift na ito? Ang sagot, kailangan ninyo ay old age or disability pensioner under Republic Act 8291, Republic Act 660, or Presidential Decree 1146 at kailangan kayong active pensioner na tumatanggap ng regular monthly pension for at least 5 years as of November 30, 2024. Kung kayo ay suspended dahil sa hindi pag-comply sa Annual Pensioners Information Revalidation or APIR, pwede pa rin kayong makatanggap ng cash gift pero kailangan muna ninyong i-reactivate ang inyong account. Ang problema dito, maraming GSIS pensioners ang nakalilimutan ang APR requirement at dahil dito, nasuspend ang kanilang pensyon. Kaya kung kayo ay nasa ganitong sitwasyon, pumunta agad sa GSIS office or gamitin ang GSIS Touch mobile app na may facial recognition technology na para mas madali ang proseso ng pag-verify ng inyong identity. Ang hindi qualified sa GSIS Christmas cash gift ay ang mga sumusunod: pensioners na nag-avail ng 5 taong lump sum at mag-resume lang ng regular monthly pension pagkatapos ng Disyembre 31, 2024. Survivorship at dependent pensioners. Pensioners na nag-retire under Republic Act 7699 or Portability Law at yung mga tumatanggap ng pro-rata pension. Kaya kung kayo ay nasa mga kategoryang ito, huwag kayong umasa na makakakuha ng Christmas cash gift, pero huwag din kayong malungkot dahil mayroon pa rin kayong regular pension na tatanggapin. Ang importante, alam ninyo ang inyong status at ang inyong karapatan para hindi kayo mag-expect ng wala at para alam ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin. Ngayong pag-usapan naman natin ang January 2026 at ang mga bagong pagbabago na nagsimula na.
Una sa lahat, ang SSS contribution rate ay tumaas na ngayong January 2025 mula 14% to 15%. Ibig sabihin, kung kayo ay may mga anak o apo na employed pa rin, ang kanilang kontribusyon ay tataas na at ang take-home pay nila ay bahagyang bababa. Para sa mga empleyado, ang employee share ay tumaas mula 4.5% to 5% at ang employer share naman ay tumaas mula 7.5% to 10%. Ito ay ang final phase ng rate adjustments under Republic Act 11,199 or the Social Security Act of 2018 at ang layunin nito ay para mas mataas ang benefits sa hinaharap at mas sustainable ang SSS fund para sa susunod na henerasyon. Para sa mga voluntary members o self-employed, kailangan ninyong magbayad ng buong 15% na yan. Kaya mas mahalaga ngayon na kayo ay regular sa inyong contributions para hindi kayo magkaroon ng gaps sa inyong record. Pero ang mas exciting na balita ay ang Pension Reform Program ng SSS na magsisimula sa Setyembre 2025. Ito ay ang first ever annual pension increase na may rationalized implementation over a 3-year period at ito ay isa sa mga pinakamahalagang reforma sa kasaysayan ng SSS. Ayon sa Finance Secretary Ralph Recto at sa SSS, ang programang ito ay magbibigay ng 10% increase sa retirement at disability pensioners at 5% pagtaas sa death or survivor pensioners tuwing Setyembre sa loob ng 3 taon, simula ngayong taon. Ibig sabihin, kung ang inyong average monthly pension ngayon ay 4,923 piso, pagkatapos ng 3 taon, tataas ito to approximately 6,548 piso, na equivalent to 33% increase overall. Ang increase na ito ay approximately 1,625 pesos over 3 years, at ang total additional pensions na matatanggap ninyo ay umabot sa 41,145 pesos for an average retirement pensioner. Hindi ito biro dahil ito ay malaking tulong lalo na sa panahon ng inflation at tumataas na presyo ng bilihin. Ang maganda pa dito, walang contribution increase na kasama sa reform program na ito, ibig sabihin hindi ninyo kailangang magbayad ng mas mataas para makuha ang pension increase na ito. Ang SSS ay gumamit ng kanilang investment portfolio at ang positive cash flows mula sa nakaraang contribution rate increases para punduhan ang reform program na ito, kaya ito ay actuarially sound at sustainable. Ang pension reform program ay makakaapekto sa 3.8 milyong pensioners as of August 31st, 2025, at ito ay magbibigay ng total of 117.2 billion pesos sa consumer spending na magpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Pero ang tanong, automatic ba ang increase na ito o kailangan ninyong mag-apply? Ang sagot, automatic na ito. Wala kayong kailangang gawin kundi hintayin ang Setyembre 2025 at ang inyong pensyon ay automatically tataas na. Walang additional paperwork, walang kailangan pumunta sa SSS office at walang hassle. Pero kung kayo ay may tanong o kung gusto ninyong mag-verify ng inyong status, pwede kayong mag-check sa My SSS portal o tumawag sa SSS hotline para makakuha ng information. Ang importante, alam ninyo na ang increase na ito ay darating na at kailangan ninyong mag-plan accordingly para alam ninyo kung paano ninyo gagastusin ang dagdag na pera na ito. Pero huwag kayong magpakampante dahil may mga posibleng clawbacks o deductions na maaaring mangyari sa inyong pension kung hindi kayo mag-ingat. Una, kung kayo ay may overpaid pension dahil sa pagkamatay, pag-employed o pag-aasawa ng inyong dependent, ang sobrang bayad na ito ay i-deduct mula sa inyong monthly pension. Pangalawa, kung kayo ay tumatanggap ng sickness benefit o partial disability benefit na overlapping sa inyong retirement pension, ang benefits na ito ay i-deduct din mula sa inyong benefit payments. Pangatlo, kung kayo ay bumalik sa trabaho
within 2 months from the date of involuntary separation at tumatanggap pa rin ng unemployment benefit, maaaring habulin kayo ng SSS para sa refund ng mga bayad na hindi ninyo karapat-dapat na natanggap. Kaya ang advice ko sa inyo, laging mag-update sa SSS kung may nagbago sa inyong status, lalo na kung yung inyong dependent ay nag-asawa na o nagtrabaho na para iwas abala at iwas utang. Ang SSS ay may system na nag-i-investigate ng ganito, and kung kayo ay makitang hindi nag-report ng tamang information, pwede kayong ma-penalize o masuspend ang inyong pension temporarily. Ngayon, pag-usapan natin ang practical tips para sa inyo na mga seniors para ma-maximize ang inyong retirement income at hindi kayo makaligtaan ng mga benefits. Una, siguraduhing updated ang inyong contact information sa SSS o GSIS. Maraming pensioners ang hindi nakakatanggap ng important announcements dahil outdated na ang kanilang address o phone number. Pwede ninyo itong i-update online sa MySSS portal or sa GSIS Touch app. O pwede din kayong pumunta personally sa branch. Pangalawa, kung kayo ay may mga dependent children na below 21 years old o may disability, siguraduhing nakaregister sila at tumatanggap ng dependents pension. Ang dependents pension ay 10% ng inyong monthly pension or 250 piso, whichever is higher, para sa maximum na 5 children, kaya ito ay significant amount na hindi ninyo dapat palampasin. Pangatlo, kung kayo ay voluntary member or self-employed, regular kayong magbayad ng contributions para hindi magkaroon ng gaps sa inyong record. Ang gaps ay maaaring makaapekto sa inyong eligibility para sa certain benefits at mahirap na bumalik at magbayad ng arrears pagkatapos. Pang-apat, kung kayo ay GSIS pensioner, huwag ninyong kalimutan ang Annual Pensioners Information Revalidation or APIR. Ito ay annual proof of life requirement na kailangan ninyong gawin para ma-maintain ang inyong active status. Ngayon, mas madali na ito dahil pwede na kayong gumamit ng facial recognition technology sa GSIS Touch mobile app, kaya hindi na kailangan pumunta pa sa GSIS office. Pero kung hindi ninyo ito gagawin, masuspend ang inyong pension at kailangan ninyong pumunta sa office para i-reactivate na hassle at time-consuming. Panglima, kung kayo ay tumatanggap ng pension through checks, consider ninyong mag-enroll sa electronic payment or bank transfer para mas mabilis at mas secure. Ang SSS at GSIS ay nag-encourage ng Pensioners Remittance Program kung saan ang pensyon ay direktang dinedeposit sa inyong bank account at ito ay mas safe kaysa sa paghihintay ng check sa koreo na pwedeng mawala o madelay. Pang-anim, kung kayo ay nag-work both sa private sector at sa government during your career, i-check ninyo kung qualified kayo para sa pension portability under Republic Act 7699 or the Portability Law. Ito ay nag-a-allow sa inyo na i-combine ang inyong SSS at GSIS contributions para makuha ang pension mula sa both systems. Ang proseso ay medyo komplikado, pero worth it dahil maaari ninyong ma-maximize ang inyong retirement benefits. Kailangan ninyong kumuha ng Certificate of Total Contributions mula sa GSIS at ipasubmit ito sa SSS or vice versa, depende sa kung sino ang inyong last employer. Pangpito, kung kayo ay may kakilala na senior na mahirap pumunta sa SSS o GSIS office dahil sa edad or karamdaman, i-inquire ninyo kung pwedeng mag-file ng guardianship arrangement para sa kanila. Ito ay nag-a-allow sa isang trusted family member na mag-manage ng pension affairs ng pensioner at ito ay very helpful lalo na para sa mga seniors na bedridden or may cognitive impairment. Pangwalo, mag-ingat sa mga scam at fake news sa social media. Maraming nag-circulate na mga posts tungkol sa mga bonus, cash gifts at iba pang benefits na hindi totoo. Laging mag-verify ng information mula sa official sources lang, tulad ng SSS website sa sss.gov.ph, GSIS website sa gsis.gov.ph, o sa official social media pages ng mga agencies na ito. Huwag kayong magbigay ng personal information sa mga taong nag-claim na taga-SSS o GSIS na tumatawag sa inyo, lalo na kung hinihingi nila ang inyong OTP, PIN,
o bank details. Ang SSS at GSIS ay hindi humihingi ng ganitong information over the phone o sa text message. Pangsyam, kung kayo ay may problema sa inyong pensyon tulad ng delayed payment, incorrect amount, or suspended status, agad kayong mag-report sa SSS hotline at 892-06446 para sa Metro Manila o 1-800-102-255-777 para sa landline outside Metro Manila o sa GSIS Contact Center at 884-74747 para sa Metro Manila o 1-800-884-74747 para sa Globe and TM subscribers o 1-810-847-4747 para sa Smart, Sun, and Talk and Text subscribers. Huwag kayong mag-expect na mag-resolve ito by itself kasi ang SSS at GSIS ay may millions of pensioners at mahirap nila matrack ang bawat isa kung hindi ninyo ire-report ang issue. Pang-10, mag-budget wisely ng inyong pension. Alam kong ang pension ay hindi malaki, lalo na ngayon na mataas ang inflation, pero kung kayo ay marunong mag-plan ng inyong expenses, pwede kayong makasurvive ng maayos. Prioritize ninyo ang essentials tulad ng food, medicine, at utilities, at kung may natira, saka lang kayo mag-splurge sa ibang bagay. Kung kayo ay may SSS or GSIS loan, siguraduhing on-time kayong magbayad para iwas penalty at para hindi ma-deduct ang buong amount sa inyong pensyon. Kung kayo ay may medical expenses, i-check ninyo kung covered ba ito ng PhilHealth o kung may senior citizen discount na available para mas makatipid kayo. At kung kayo ay tumatanggap ng ika-13 buwang pensyon ngayong Disyembre, mag-plan na agad kung paano ninyo ito gagastusin para hindi ito maubos agad sa mga pista at regalo at may matitira pa para sa mga gastusin sa Enero. Ang bottom line, mga kababayan, ang Disyembre 2024 at Enero 2026 ay may mga importanteng pagbabago sa inyong SSS at GSIS pension na kailangan ninyong malaman. Ang ika-13 buwang pension ay na-release na para sa majority ng SSS pensioners noong late November at early December at ito ay equivalent sa inyong regular monthly pension. Ang GSIS Christmas Cash Gift naman ay na-release noong December 5, 2024 at ito ay up to 10,000 pesos para sa qualified old age at disability pensioners. Ang SSS contribution rate ay tumaas na ngayong January 2025 to 15% at ang pension reform program na magbibigay ng 10% increase sa retirement at disability pensioners at 5% increase sa survivor pensioners ay magsisimula na sa September 2025 at ito ay itutuloy for 3 years. Ang total increase over 3 years ay 33% para sa retirement at disability pensioners at 16% para sa survivor pensioners na malaking tulong sa panahon ng tumataas na gastusin. Pero ang importante, alam ninyo ang inyong karapatan, updated kayo sa inyong status, at regular kayong nag-i-update ng inyong information sa SSS o GSIS para iwas problema. Huwag kayong matakot magtanong kung may hindi kayong naiintindihan at huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa inyong mga anak, apo o kaibigan kung kailangan ninyo ng assistance sa pag-navigate ng mga proseso ng SSS o GSIS. Ang gobyerno ay nandito para sa inyo at ang mga benefits na ito ay karapatan ninyo dahil sa maraming taon na kayong nag-contribute sa sistema. Kaya claim ninyo ang lahat ng benefits na karapat-dapat sa inyo at mag-plan wisely para sa inyong future. Ang buhay ng senior ay hindi madali, pero kung kayo ay may tamang kaalaman at mga tools, kaya ninyong mabuhay ng komportable at may dignidad. Salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Kung may mga tanong kayo, mag-comment lang sa baba at susubukan kong sagutin ang lahat ng inyong katanungan. At kung gusto ninyong makatanggap ng more updates tungkol sa SSS, GSIS, at iba pang retirement benefits, mag-subscribe at mag-like para laging kayo updated.
Maraming salamat mga kababayan at God bless sa inyong lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon.